Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Tungkol ito sa matapang na pahayag ng isang Army Colonel from Tacloban, Leyte. Nagsalita siya laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ito, sabi ni Kipi Chu, no one in their Kipi Chu, taga Tacloban din ito. No one in their right mind will support him, meaning si Romualdez, even if he is our representative in Leyte. Nakikinabang lang sa kanya ang nagsusupport sa kanya. So, isinare niya ang post ni Lieutenant Colonel Mario Jose Chico, isang Army Colonel. Sa kanyang post, dinitalya niya bakit hindi siya sumusuporta kay Romualdez kahit kababayan niya. Ito, sabi niya, bakit daw hindi ko sinusuportahan yung kababayan namin sa Leyte? Hindi siya wala siyang pinangalanan, kailang kung basahin mo ang kanyang post, Romualdez. Bakit daw hindi ko na lang dinikitan para makinabang din ako, kagaya ng mga nakadikit sa kanila now? Let me count the reasons why. Number 1, how can I support someone na nakikipag-alyansa sa CPP, NP, NDF na pumapatay at patuloy na pumapatay sa mga civilians, sundalo at pulis na patuloy na nambibiktima ng mga kabataang Pilipino. Yung Makabayan Black, 19 Congress at ngayon lang, grabe. Ngayon lang nakipag-alyansa ang Makabayan Black sa Speaker of the House. Lalo ng panahon ni Franz Castro. Next, how can I support someone na walang concern sa kalagayan ng ating mga kababayan sa conflict-affected and geographically isolated and disadvantaged communities? Reducing the barangay development program funds sa National Expenditure Program from 10 million per barangay to 2.5 million. Ito panahon ni Tatay Digong, nasimulan yung NTF LCAC. Bawat isang barangay na na-identify ng gobyerno na nandun ang mga NPA at targeted na tulungan sila para mawala yung influensya ng NPA, binibigyan ng pondo noon 10 million per barangay para makapagpatayo ng health center, eskwelahan, patubig, farm to market roads. Ang laki, ang daming magagawa ng 10 million sa isang barangay sa liblib na lugar sa mga kabundukan. So ang daming natuwa panahon ni PRRD. Pagdating ngayon ng Marcos administration, ginawa ng Congress, binawasan nila yung 10 million, ginawa na lang 2.5. Anong klaseng suporta yan? Next, how can I support someone na binawasan ang pondo ng AFP Modernization Fund para lang sa AKAP program niya na ginawang legalized vote buying? Nung oral argument sa PhilHealth, nalaman natin through kay Justice Leticia Javier. Panahon ni Tatay Digong, for 3 years in a row, sunod-sunod ang billions of pesos na pondo ng Modernization Fund. Sa 3 taon, total mga nasa 69 billion. Every year. Pagdating ng Marcos administration, 23, 24, 25, halos zero. Tapos ipagmamayabang ba na all-out support, Congress is all-out support sa AFP. Pati ang Pangulo, we will develop a world-class armed forces that is a source of national pride and national security. Pagdating sa 2025 budget, wala. Nawala ang Anong klaseng? Next,
How can I support someone na imbes na tulungan ang mga mahirap nating kababayan na na-hospitalize, ay papupuntahin pa sa opisina ng party list nila, yung tingog. Party list nila ang mga kamag-anak nito para pumila at magkaroon ng utang na loob sa kanila. Imbes na idiretso na lang sana ang pondo sa mga malasakit centers para zero billing na sana. At diretso uwi sana sila after magpagaling sa ospital. Paano ni PRRD? Pasalamat tayo sa malasakit center law ni Senator Bongo. Wala na problema. Ma-hospital ka noon, hindi yan ka, magpa-interview ka lang sa malasakit office, sa mga ospital. Pagpasado ka, wala na. Uwi ka, wala kang bayaran. Ngayon, pipila ka sa mga kongresista at dito sa Leyte, Tacloban, pupunta ka sa Tingog Party List para magkaroon ka ng utang na loob sa kanila. Next, how can I support someone who have weaponized the House of Crooks against his supposed opponents sa 2028? Wala siyang pinangalanan. Sino ang makakalaban? Di si BP Inday Sara. Impeachment kunuhay. Next, how can I support someone who have empowered the crooks? Kaya may mother of all corruption in DPWH projects now na ikinagagalit ng taong bayan. Ito na maganda. May prinsipyo ako sa buhay. Something that I will fight and defend with my life. And that promise still stands. Lieutenant Colonel Mario Jose M. Chico, PA. Retired. PS, sabi niya, hindi po ako tatakbo sa politika. Wow! Ito yung litrato niya. Gwapo. Parang akala ko nga artista eh. Yan o. Nababasa ko nga yung mga post niya. Talagang may prinsipyo. Maaga lang nag-retire. Kailan? Ano pa rin? Dugong sundalo pa rin. So, mabuhay ka, Colonel Mario Jose Chico. Okay, basa lang tayo sa mga comments. Eli Guillermo, walang Martin kung walang Bongbong. The President allowed Martin to go on his merry ways. Jeremy Hover, in fairness, cute si Sir. Guwapo nga eh. Lawrence Litada Kasoko, from Leyte here, this is 100%. Tunay daw yung sinasabi ng Colonel nito. So, saludo tayo, Colonel Chico. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel natin na ito, ang income natin, pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon excuse me, ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang among saging lakatan nga among pagaputuson sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw. Pito ni siya ka sipi. So karon naman sa pagputos sa among saging lakatan, mag-harvest na pud mi. So muna ni ang among saging lakatan nga among pag-harbison karong adlaw. So salamat gid kaayo sa Ginoo nga naanay panalangin. So gikuan lang gyud. Salamat gid kayo sa Ginoo nga nakarbis namin yan Saging lakatan. saging lakatan. Karon nalina na gyud mi. So muna ni ang bayad sa among saging lakatan. Salamat gid kayo sa Ginoo ug labaw sa nagasuporta sa saging mga awas na gid mi sa among kalisyon. Salamat kayo. Sige sir, sipi adayon. Nakura sa akin. Wala sa akin. Kawang ka. Bunso ko ayo ang iyang unod oh. So among gitimbang. So 15 ka kilos ang isa ka bulig. So nalinan mi og tag 40 ani ang kilo.
sa among saging lakatan. Umupod ni ang iyan ni unang tanom ni Manoy Iki nga lakatan nga namunga na pod oh. So iyang giputo. So, siyam ni iya ka sipi. So umupod ni ang saging ni Manoy Boy nga pito ka sipi yapon ni. So giputos niya para gid nga sinaw ang bunga. Sunod-sunod na gid na ang pagpamunga sa among lakatan. Kay naa na pod ang puso sa saging ni Manoy Boy. So salamat kayo sa Ginoo sa nagtan-aw sa video sa YouTube.